Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po kaibigan nyo si Jake. Sa video natin guys, sagutin ko lang po ang isang tanong ng subscribers natin. Ang tanong niya ay applicable ba ang C language sa ngayong sa modern time? Kung program kayo, we all know that there are so many programming language out there, no? There are thousands of them. So ano pa ba? Relevant pa ba ang C language na pag-aralan sa ngayon, no? Kasi medyo luma na rin yun na programming language. Batay po sa aking experience at kasanayan, no, bilang programmer. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers, subscribers, and visitors na sa channel natin. Maraming salamat po. Kung bago na kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Okay. Ito po ay base lang po sa aking observation bilang teacher sa college, sa graduate school, bilang author ng book sa C programming, and bilang freelance programmer. Personal ko na opinion, kahit 2025 na tayo, pasensya na po guys, may brownout, no? Ay relevant pa rin, no, na pag-aralan ang C programming language. Nakakalungkot lang po kasi ibang school, karamihan dito sa Pilipinas, especially sa public school, hindi na masyado tinuturo ang C language. Unang dahilan, sobrang luma na daw at hindi na daw relevant sa modern time. Nagkakamali kayo guys, no? Ang C hanggang ngayon ay ginagamit pa rin sa industry. Ginagamit po siya sa embedded systems, operating systems, database applications at iba pa. Did you know, ang Windows operating system hanggang ngayon na Windows 11, Linux operating system, Mac OS, sa mga phone, Android, big amount of code is written still in C programming language. Paano natin sasabihin na outdated na siya, luma, obsolete? Hindi siya obsolete. Kaso lang, medyo kaunti na lang ang gumagamit, no, sa system programming and operating system. Ang kagandahan kasi ng C, kung sa mga barrel, parang AK-47 sa habang tumatagal, mas gumaganda siya gamitin. Number one, ang advantage ng C, libre siya, katulad ng ibang programming language. Ikalawa po, napakabilis. At maraming references hanggang ngayon regarding sa C. Kasi ang mga schools sa ngayon, nagpo-focus na lang sa Java, C#, mga modern programming language. Actually, ang Java hindi na masyadong modern, no? Kasi way back 1995 pa. Pero C is way back in 1972. Ikatatlo guys, ang C nagtuturo talaga ng good programming habits. Kasi you will learn how to use different data structures, variable declaration, etc. The only problem with C is it is not an object-oriented programming language. But the discipline that we will learn of using C and learning C language can be applied. Magagamit natin guys kahit sa anong modern programming language sa ngayon, kahit Golang, Scala, Java, C#, TypeScript, JavaScript, kasi those programming language that I have mentioned nag-evolve din sa C programming language, whether we will admit that or not. So, kung sa tutuusin, kung may background ka sa C, mas madali ang transition mo sa doon ng mga programming language, especially mga PHP or Perl or Ruby, kasi doon din nanggaling ang mga ganun ng mga programming language sa C. So, common structure like for loop statement, ganun din ganun, sa JavaScript, ganun din ang command, no? And array declaration, ganun din, no? And then you can combine your C program sa C++ programs. I hope guys na naliwanagan po kayo bakit hanggang ngayon relevant pa rin ang C programming language at dapat rin natin siya pag-aralan para may background lang tayo. Yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Pasensya na po, brownout, bago lang na brownout dito sa bahay, no? So please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Paalam!